Hindi na nagawang itago pa ni Travis ang galit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Pinilit ko namang maging formal kahit na ang totoo ay gustong-gusto ko siyang ngisihan. Hindi ako natatakot sa galit na nakikita ko sa kanyang mukha. Kaya kung inakakala niya na masisindak niya ako, nagkakamali siya. Nandito ako ngayon sa isang restaurant kasama ang mga magulang namin. Batid kong hindi niya inaasahan ang ibabalita sa kanya ng kanyang mga magulang. Ma'am, Dad, Marga, Tita, Tito, I'm sorry. Pero mayroon na po akong nobya. Sambit niya habang nagsusumamong nakatingin sa mga magulang namin. Travis, noon pa man alam mo nang naipagkasundo ka. Break up with her. Hindi magandang tignan na kayo pa din kahit na-engage ka na. In 3 days, gaganapin na ang engagement party niyo ni Marga, sabi ng kanyang mommy. Bagsak ang balikat ni Travis nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina. Umangat ang magkabilang gilid ng aking labi. Travis, Travis, Travis. Sinasabi ko naman sa'yo. Sa akin pa din ang huling halakhak. Habang nagdi-dinner, parang wala sa sarili si Travis. Akala mo naluging in-check ang mukha niya ngayon. It's making me flutter. Pagkatapos mag-dinner, nagmamadali nang umalis si Travis. Pagpasensya nyo na ang aming anak. Hingi ng despensa ni Mami Trina sa amin. Kakausapin namin ulit siya sa bahay. Sabi naman ni Daddy Vic. Ngumiti at tumango lang ang aking mga magulang. Well, sana lang wag nang magmatigas pa si Travis. Alam naman niya na ang mga kumpanya ng mga magulang namin ang nakasalalay sa kasalang ito. A loveless marriage. Why do I want to be married to him, even if there wasn't any love between us? Well, gusto ko lang naman siyang gantihan. Ako si Margaret Dizon, ang babaeng sinaktan at pinaasa niya 7 years ago. Tinuloy mo pa din kahit alam mong may girlfriend na iyong tao? Tanong ng aking mga kaibigan na si Tiff. Dito na ako dumiretso sa kanyang restaurant pagkatas ng dinner namin ng family ni Travis. Kahit naman hindi ko hilingin, mangyayari pa din ang kasalan. Pinapabilis ko lang. Pagdadahilan ko naman. Sure ka? Iyon lang? Oo naman, iyon lang. Ano pa nga ba? Dahil mahal mo pa. Singit ni LJ na kanina lang ay tahimik. Nalaman mo na may plano ng magpakasal si Travis at ang girlfriend niya. Next year kaya naman pinursige mo ang mga magulang mo. Wala ka namang interes sa kasalan na iyan mula nang umalis ka ng bansa at ilang taon doon na nirahan. So tell me, am I right or am I wrong? Natahimik ako sa sinabi ng aking mga kaibigan. Bumuntong hininga ako. Siguro, pero hindi ko na siya mahal. Tanggi ko sa bagay na iyon dahil iyon naman talaga ang totoo. Ewan ko sa'yo, Margaret Dizon. Sige, ipagpatuloy mo lang iyan. Tignan natin kung sino ang na naman ang iiyak. I'm sure hindi na ako ang iiyak, no? Siya na. Inismaran lang nila ako. Pagkatapos mag-close ng restaurant ni Tiff, nagpunta kami sa bar upang mag-party at upang mag-celebrate na din dahil naging successful ang aking plano. 3 tequila, order ko sa bartender. Pagkabot ng mga order namin, sabay-sabay naming magkakaibigan na tinungga ito sabay sugod sa dance floor upang sumayaw. Puno na ang bar, maingay at mas wild ang music, madilim at patay-sindi ang ilaw na mas lalong nagpa-wild sa mga taong nagsasayaw. Nang mapagod kaming magkakaibigan, bumalik ulit kami sa bar counter upang umorder ng alak. Pagkatapos tumungga, bumalik ulit kami sa pagsasayaw. Medyo tipsy na ako kaya nagpasya ako na hindi na ulit iinom dahil may lakad ako bukas. Magfi-fitting ako ng gown na gagamitin ko para sa engagement party namin ni Travis. Nandito ang fiancé mo, sabi sa akin ni LJ. Saan? Nakangisi kong tanong sabay baling sa direksyon kung saan nakatingin ang mga kaibigan ko. Kaso, ang ngisi sa aking mga labi ay unti-unting nawala nang makita ko kung sino ang kanyang kasama. Si Grace, ang kanyang nobya ang kasama niya. Nakaupo si Grace sa kanyang tabi at nakaakbay sa kanya. O ano, ngayon mo sabihin na hindi mo siya mahal? Sabi sa akin ni Tiff. Ngumiti ako. Hindi ko nga siya mahal. Tara na, hayaan nyo lang sila. Bilang na lang ang masasayang araw nila, sabi ko naman. Wala kang gagawin? Hindi mo sila lalapitan? Lasing na ako. Wala akong laban sa war freak niyang nobya, sagot ko. Totoo naman ang sinabi ko. Wala akong time para makipagdiskusyon sa babaeng iyon.
Ang alam ko lang sa akin pa din ang huling halakhak. Lumipas ang 2 araw at mamayang gabi na ang engagement party namin ni Travis. Kinakabahan ako sa totoo lang, baka kasi mamaya hindi sumipot si Travis. Tapos na akong ayusan ng makeup artist. Nandito ako ngayon sa isang suite ng hotel kung saan idadaos ang aming engagement party. 30 minutes na lang bago magsimula ang party, pero wala pa akong naririnig mula sa labas na dumating na si Travis. Hanggang sumapit ang 7:30 p.m. Dapat mag-start na ang programa, kaso wala pa din siya. Nagsimulang manginig ang aking katawan dahil sa inis sa lalaking iyon. So, inulit na naman niya sa akin ang ginawa niya noon. Kung galit ako, batid kong ganoon din ang nararamdaman ng mga magulang namin. Para hindi mainip ang mga bisita, inopen na lang nila agad ang buffet. Patapos ng kumain ang mga bisita nang dumating si Travis, he looked like a mess. Magulo ang kanyang buhok at ang necktie ay hindi maayos ang pagkakalagay. Iniwas ko ang tingin sa kanya. Una naman siyang nilapitan ng kanyang mga magulang na pilit tinatago ang inis sa kanilang mga mukha. Lumapit siya sa table na kinauupuan ko kasama ang mga magulang namin. I'm sorry po. Sinugod ko po kasi sa ospital si Grace, sambit niya. Nasapo ni Mami Trina ang kanyang noo. Travis, sinasabi ko na sa'yo na tapusin mo na ang relasyon niyo ng babaeng yun. Mahina ngunit naiinis nitong sambit. Hindi umimik si Travis. Pinag-ayos muna siya bago sinimulan ang programa. Kahit sirang-sira na ang aking gabi, pinilit ko pa ding ipakita na masaya ako sa lahat kahit na ang totoo ay nagsisimula na akong makaramdam ng kakaiba. Huli kaming lumabas ng hotel nang matapos ang programa. Pasakay na kami sa aming sasakyan nang makita ko si Grace. Akala ko ba nasa ospital siya? Mukhang sumugod siya dito nang malaman niya ang tungkol sa engagement party ng kanyang nobyo. Seryoso kong tinignan ang traidor kong pinsan, ang ampod ng kapatid ni Mami. She used to be my best friend. Alam niya kung gaano ko kagusto si Travis noon pa man. Hindi ko alam kung paano niya naakit si Travis samantalang ng high school kami, nagpapalitan na kami ng love letters ni Travis. Sorry ka na lang, Grace, but your boyfriend is destined to be with me. Travis! Tawag ni Daddy Vic sa kanyang anak nang magtangka itong lapitan si Grace. Tumigil si Travis sa paglalakad at bahagya akong sinulyawan. Seryoso ko siyang tinignan at lihim na umasa na umatras siya pero nabigo ako. Nalapitan niya si Grace at giniya niya ito sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay humarurot na itong umalis. Nasaktan ako sa kanyang ginawa and I already made up my mind. Anong ginagawa mo dito? Malamig kong tanong kay Travis nang datnan ko siya na nag-aalmusal kasama ang mga magulang namin kinaumagahan. Travis explained about what happened last night, iha, sabi ni Mami. Nag-explain lang tapos napatawad nila ito ng ganun-ganun lang. He's here to make it up with you. Whatever. Inikot ko ang aking mga mata. Kumain ka na muna habang inaayos ng mga maid ang mga gamit mo sa maleta. Maleta? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Mami. Pinagpaalam ka ni Travis. Pupunta daw kayo ng Palawan. Kunot noo akong tumikin kay Travis. Tipid naman itong ngumiti sa akin. Gusto kong bumawi sa nangyari kaya gusto kong magbakasyon tayo. Sabi ni Travis. Hindi ako sumagot. Maganda iyan para magkakilanlan kayo ng mabuti, singit ni Mami. Okay, tamad kong sagot bago sinimulang kumain. Hindi ako makapaniwala na magkasama kami ngayon ni Travis dito sa Palawan. Ano kayang masamang espiritu ang sumapi sa kanya at inaya niya ako dito? Allergic ito sa akin nakakapagtaka. Bakit iisang kwarto lang ang binook mo? Tanong ko sa kanya. Kanina pa ako nagsasalita pero hindi niya ako sinasagot. Dire-diretso siyang pumasok sa hotel room namin. Tanungin mo si Mami. Tingin mo naman gusto kitang makasama sa isang kwarto? Sabi na nga ba. Kaya ayaw kong maniwala sa kanya Palabas lang pala ito. Sa kama ako, ikaw sa couch. Sabi ko sa kanya dahil sa inis. Nakikita mo itong katawan ko, ang laki kong tao tapos gusto mo akong sa sofa matulog. Ikaw sa sofa, ako sa kama. Hirit naman niya. Hindi pwede, sa kama ako. Ayaw ko namang magpatalo. Nahiga na ako sa kama, pabalagbag para wala siyang mapwestuhan. Pumikit ako at nagpanggap na natutulog. Pumasok naman sa banyo si Travis at sa sobrang tagal niya doon, hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Anong ginagawa mo? Nandalaking mga mata na tanong ko sa kanya. Nahiga siya sa tabi ko at nakatapis lang siya ng tuwalya. Matutulog.
Patay mali siya naman niyang sagot. Kinuha niya ang kumot at tinalokbong niya ito. Hinila ko naman ang kumot. Kaya bumalandra na naman sa aking harapan ang kanyang six-pack abs. Nanuyo ang lalamunan ko kaya napaiwas ako ng tingin. Ganito ako matulog, nakahubad. Nakangisi niyang sambit bago muling nagtalukbong. Sa sobrang inis, minabuti ko na munang maligo para mabawasan ang init ng ulo ko dahil sa lalaking ito. Tapos na akong magbanlaw ng katawan nang may maisip akong kalokohan. Nagpunas ako ng katawan at nagsuot ng panty at bra bago ako lumabas ng banyo. Hindi ako pinansin ni Travis. Tutok na tutok siya sa kanyang cellphone. Mukhang katext niya ang kanyang nobya. Tumalon ako sa kama at agad pumaloob sa kumot. Napamaang naman si Travis nang makita niya kung ano ang aking suot. "What are you doing?" Nautal niyang tanong sa akin. "Matutulog na." Nakangisi ko namang sagot. "Wearing that?" Tanong niya sabay pasada ulit sa aking katawan. "Yeah, ganito ako matulog eh. Topless pa nga minsan. Kaso kasama kita sa kwarto, nagsuot na lang ako ng bra." Iiling-iling siyang bumaba ng kama. My goodness. Tila konsumido niyang sambit na tinawanan ko naman.